Hindi basura, kundi bangkay na isang babae ang natagpuan ng mga basurero sa loob ng isang garbage bag sa Quezon City. Hinahanap pa rin kung sinong nag-iwan sa bangkay. Saksi, si Oscar Oida. Mag-alas 8 ng umaga kanina, nang makapasan umano ang ilang basurerong naghahakot sa San Lorenzo Street, Barangay Payatas, Quezon City, ng sobrang bigat na garbage bag. Nang silipin nila ang laman nito, tumambad ang kamay ng isang tao. Hinila ko sa dulo kasi mabigat eh. Di tinastas ko sa ako. Kinuha ko yung mga plastic. Ilagay ko sa ako. Tapos yung plastic na item, buo siya. Tinastas ko na ulit. Nung nakita ko yung kamay, wala, takbuhan na sila. Takbuhan na rin kasi tao eh. Ayon pa sa mga basurero, wala silang nakitang dugo sa naturang garbage bag. Wala naman dugo, parang ano siya eh. Parang sinakal siguro yan. Matigas na. Siguro, isang araw pa siguro yan. Pero ang mga pulis, inaalam pa ang ikinamatay ng biktima. Base sa inisyal na pagsiyasat, babae ang biktima na nasa edad 30 hanggang 40 anyos. 5'1" ang height, payat ang pangangatawan, fair complexion at may suot na singsing. Ang ipinagtataka raw ng mga pulis. Meron siyang 4 to 5 layers ng damit, kasama na yung jacket. Patuloy po yung pag-iimbestiga ng ating kapulisan. Kasi kung natural death, sa isang area siya makikita. Pero since nandun siya sa garbage na isinilid, tinitingnan natin ang mga anggulo kung meron po bang mga involved dito sa pagkamatay ng babae na ito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima at sanhi ng kanyang pagkamatay. Iniisa-isa na nila ang mga nakuha ng CCTV sa area kung may nakunang nag-iwan sa mga labi ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Hindi lang mga mamimili kundi pati retailer umaaray na dahil sa mataas na presyo ng karneng baboy. Kaya po ang Department of Agriculture ipatitigil muna ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price. Saksi, si Bernadette Reyes. Kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili para makatipid ngayong umaabot pa rin sa 480 pesos kada kilo ang presyo ng baboy. Tumaas na po kasi pala ng presyo ng baboy po. Kaya Manok na lang. Isang kilong binili namin tapos hati-hati namin ng yung gastos. lampas yan sa maximum suggested retail price o MSRP na ipinatutupad ng Department of Agriculture. 380 pesos sa kada kilo ng liempo at 350 naman sa kada kilo ng kasim at pige. Sa Kamuning Market sa Quezon City, aminado ang mga retailer mahirap sundin ng MSRP. Nakailan taas na. Hindi po kaya talaga. Kasi po, mataas na naman. Kaya ipatitigil muna ng DA ang pagpapatupad ng MSRP, bagamat hindi pa tiyak kung kailan. Dahil nga sa pagkawala ng baboy dahil sa ASF, and there is so much demand because of the present election, hirap na ma-implement yun. So, we're going to study it again. Ayon sa Department of Agriculture, manipis man ang supply ng local pork ngayon, napupuna naman daw ito ng imported na karne ng baboy. Tuloy-tuloy rin daw ang repopulation efforts ng pamahalaan. We have enough supply of pork. Kaya lang, ang limited number ngayon yung local pork. On imported pork, we have a lot of supply. Tuloy rin daw ang kanilang pakikipagtulungan sa private sector para makapag-supply ng mas murang baboy sa mga palengke. Sa Agora Complex sa Navotas, dagsa ang mga mamimili para sa pinipilahang 20 pesos kada kilong bigas. Itong P20 po is a conversion po ng ating P29 project ng Kadiwa. May 1 nang ilunsad ng DA ang programa sa Visayas, pero kinailangan itigil hanggang May 12 dahil sa election ban. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibenta sa 12 Kadiwa Center sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Bukas naman sisimulan ang pagbibenta sa 32 Kadiwa Centers sa Bulacan, Cavite, Mindoro at Rizal. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas nang hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Umaaray naman ang mga retailer dahil natitenga ang mas mahal nilang stock ng bigas. Mas nabibili po yung P20. Nakatenga. Wala po. Oo. Malulugi kami. Pagka laging may stocks, malulugi kami. Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at
another time para at least meron naman siyang makita. Nauna nang ibinenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas na todo suportado ng mga lokal na opisyal doon bago ang eleksyon. Pero may mga natalo sa kanila sa katatapos na eleksyon. Pero giit ng palasyo, Ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Arestado isang lalaki dahil umano sa pang-scam at pag-issue ng talbog na tseke. At may mga video pa raw ang suspect sa social media na sakay siya ng maganang sasakyan sa kanyang mga road trip. Pero ang mga sasakyan, inupahan lang pala at hindi umano binayaran. Saksi, si Emil Sumangil. Tailing kami sa subject wanted person. Gamit niya ang sasakyan ay XRH 917 Expedition Black. Binuntutan at hindi na nilubayan ng Highway Patrol Group ang 29 anyos na wanted na si alias Melvin nang maispata nila ito sakay ng isang SUV sa area ng Bacoor, Cavite. Tol, pag traffic baba na kayo, dalawa kanan. At nang maipit na sa traffic ang suspect. Sige, Nagbabaan na ang mga pulis. Sir, mga pulis po kami, sir. Pwedeng patabi lang po saglit, sir. Ito po ID ko, sir. Halatang nabulaga ang suspect. May warrant po kayo, sir. Ito po, sir, yung warrant niyo, sir. Agad itong may tinawagan sa kanyang cellphone. Babaan mo na yung bintana. Babaan yung bintana. Sige po, relax lang po sa inyo. Sir, bababa lang yung bintana, sir. Pero agad na naisakatuparan ang pag-aresto. Saan po ako dadalhin? Sa Krami po, sir. Sa Krami daw. Ngayon, sir, inaaresto ka po namin sa, nyo po, sa warrant of arrest po, sa Istapa, sa BP22. Sir, may karapatan ka pong manahimik. Inaresto si alias Melvin sa kasong estafa at paglabag sa Batas Pambansa 22 o pag-i-issue ng checking talbog o walang pondo. Ang isa sa mga nagabla sa suspect, natakbuhan daw ng kulang kalahating milyong piso matapos na hindi bayaran ng suspect ang nirentahan itong sasakyan sa kanya. Inisyon niyo po kami ng maraming cheque. Dapat na ipapa-deposit po namin, pero pinipigilan po niya kami ipa-deposit kasi babayaran na lang daw po niya ulit ng true cash. Ayon sa complainant, galawang big time ang ipinakita sa kanya ng suspect kaya hindi niya ito pinagdudakan. Ang dating po niya is very formal po. Tapos yung pananalita po niya is very parang professional po talaga. Anak daw po siya ng general, pamangkin po siya ng ating security advisor. May binabanggit siyang mga connections po na iba't ibang name na nasa katungkulan po. Dagdag ng complainant, ang inupakan sa kanyang sasakyan ng suspect, nilagyan daw ng mga blinker at sirena, saka ginamit na sasakyan ng kanyang mga bodyguard. At sa mga video na ito na nakuha ng HPG mula sa social media account ng suspect, makikita ang ilan sa kanyang mga road trip. Sakay siya ng isang luxury vehicle na kinokonvoyan ng mga sasakyan sa likuran at harapan. Nagpapakilala po siya bilang isang mayamang tao. Pero kalaunan ayon sa HPG, nabuking ng pulisya na racket lang pala ito ng suspect. Through the series of validation and verification, napag-alaman din naman natin na hindi po yun totoo. Ginagamit daw niya itong paraan para makapangutang at makapang-scam. Isa po sa kanyang mga target, ito po mga vlogger. Isa po yun sa mga ginagamit po niya para makapambiktima pa at mabiktima rin yung mga kapwa rin vlogger, Sir Emil. Bakit kaya vlogger na napili? Unang-una, syempre, sa impluensya ng mga vlogger na ito. Pati pala, ang mga luxury vehicle na gamit ng suspect, inupakan lang at hindi binayaran ayon sa HPG. At pati, ang mga bodyguard daw, kalaunan, naghain na rin ng reklamo matapos daw na hindi rin bayaran ng suspect. Pinagkalooban po namin siya ng tiwala. Tapos kami po ay sinaulihan po ng hindi po maganda. Sobrang naapektuhan po kami doon dahil kami po, lumalaban po kami ng patas. Naghahanap buhay po kami ng marangal. Kanina, muling nagsidatingan ang panibagong batch ng mga nautangan at na-scam umano ng suspect na tumangging magbigay ng pakayag. Muli, baka po kayo ay nabiktima ni alias Melvin. Narito po ang inyong HPG at bukas po ito. Bukas po kami 24/7 para po mag-cater ng anumang pong reklamo para po sa taong ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi.
Binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa muling pag-ulan kanina. At ang tanong, tag-ulan na ba? Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mainit pa rin sa halos maghapon. Pero kanina, sa bahagi ng Saranay, Caloocan. Oh my gosh, what happened? Ganito kataas na baha ang sinuong ng ilang motorista. Ayon sa uploader, 2 linggo nang hindi humuhupa ang tubig sa lugar. Sa Bacoor, Cavite nga. Mulan ng yelo. Grabe. May kasamang yelo ang malakas na ulan kahapon. Namangha rito ang mga residenteng nagsipagligo sa labas. Hapon kanina nang bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Hanggang bangketang baha ang idinulot nito sa Muñoz. Ang mga inabutang rider, dumiskarteng sumilong tulad sa ilalim ng MRT Kamuning Station. Nagsiligo rin sa ulan ang ilang bata para maibsan ang init. Sa lakas ng ulan, mabilis na ipon ng tubig sa ilalim ng waiting shed na ito sa Gamo Isabela. May pagkulog at pagkidlat din. Sunod-sunod din ang pag-ulan nitong mga nakaraang araw sa Tupi, South Cotabato. Yan ang nakikitang sanhi ng paglambot ng lupa at pagguho nito sa isang perya. Natabunan at nasawi ang lalaki na tutulog noon sa isang kubo. Sa Maitong, Sarangani, gumamit ang mga pulis ng lubid na itinali sa puno para ma-rescue ang ilang residenteng stranded sa ilog. Dati parang umuulan sa taas sa mga balibundukin natin. Several hours ago, nung kanilang tatahakin ng daan na yun, ay biglang tumas yung tubig at muting na silang madali dun sa flash flood. Patuloy tayong nakakaramdam ng napakainit na panahon hanggang ngayon. Pero ilang araw na rin tayong nakararanas ng napakalakas na ulan. Kaya tanong ng marami, tag-ulan na ba? Ang sagot ng Pag-asa, hindi pa. Although nakakaramdam nga tayo ng mga thunderstorm tuwing hapon, ay hindi pa po tayo naka-rainy season. May mga kondisyon na kailangang mangyari muna bago makapagdeklara ang Pag-asa na tag-ulan na. Dapat more than 50% ng station sa western section ng bansa natin or yung mga nasa may climate type 1 ay makapagtala ng 25 millimeters or more na pag-ulan sa loob ng 3 days na magkakasunod na araw. 3 consecutive days na magkakasunod na araw, and then dapat meron silang at least 1 millimeter na daily rainfall. Weather system usually affected by southwest monsoon. So sa climate type 1, merong 2 pronounced seasons. So dry during November to April and wet the rest of the year. Kasama sa mga binabantayang lugar na may climate type 1 ay ang Lawag, Ilocos Norte, Vigan, Ilocos Sur, Dagupan, Pangasinan, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Pag-asa Science Garden sa Quezon City, Naiya at Batangas. Dahil pa iba-iba ang lagay ng panahon, payo ng Pag-asa sa publiko. Napapansin nga natin na may kainitan and then biglang uulan and then mainit ulit. So ito po kasi ay signature ng mga thunderstorm. So yung mga thunderstorm kasi natin, posible yung biglaang buhos ng ulan. So advice pa rin natin sa ating mga kababayan na lagi pa rin talagang magdadala ng payong. Tumutok din daw sa mga abiso ng Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, 3 weather system ang umiiral ngayon sa bansa. Bukod sa easterly sa frontal system, nagbabalik ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ang frontal system ay pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin habang ang ITCZ banggaan ng hangin mula sa magkabilang hemisphere o hilaga at timog na bahagi ng mundo. Ang convergence o salubungan ng magkaibang hangin ay pinagmumulan ng makakapal na ulap na nagdadala ng ulan. Bukod po sa mainit na panahon, pwede rin magpaulan ng easterlies na nagdadala ng thunderstorms. At base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may tsansa na ng ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. Mas malawakan at halos buong bansa ang posibleng makaranas ng pag-ulan sa hapon. At may matitinding buhos ng ulan pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, kahit aabot ang alinsangan sa 41 degrees Celsius, pwedeng maulit pa rin ang mga pag-ulan. 23 lugar naman ang pinaghahanda sa heat index na 42 hanggang 43 degrees Celsius bukas.
Danger level po yan at posibleng magdulot ng heat stroke. At meron pong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa silangan naman ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, bahagi yan ng ITCZ at patuloy na i-monitor sa mga susunod na araw. Kapayapaan sa Ukraine at Gaza at responsableng paggamit ng artificial intelligence. Kabilang po yan sa mga mensahe ni Pope Leo XIV sa kanyang unang linggo bilang bagong Santo Papa. Ating saksihan. La pace sia con tutti voi. Sumainyo ang kapayapaan. Gaya ng unang mensahe niya sa balkonahe ng St. Peter's Basilica, halos isang linggo na ang nakakaraan. Kapayapaan din ang mensahe sa unang post ni Pope Leo XIV sa Instagram. Kalakip ang mga aktibidad niya sa unang linggo niya bilang Santo Papa, gaya ng pakikipagpulong sa mga kardinal, unang misa sa Vatican Grottos, kung saan naroon ang puntod ni San Pedro, at pagbisita sa puntod ng yumaong Pope Francis. Noong 2016, si Pope Francis ang unang Santo Papa na nagkaroon ng IG account, ang Franciscus. Minana naman niya ang Pontifex account ni nooy Pope Benedict XVI sa X na dating Twitter. Naka-archive na ang X account ni Pope Francis sa ngayon. Ayon sa Vatican, mananatiling aktibo si Pope Leo sa X at IG. Kasama sa unang IG post ng Santo Papa ang kanyang unang pagharap sa media. Nakangiti pa siya at nakuhang magbiro bago magbigay ng mensahe. They say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much. Doon, nanawagan si Pope Leo na pakawala ng mga mamamahayag na ikinulong dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin. Hinikayat din niya ang mga mamamahayag na alisin sa komunikasyon ng galit, poot, panghusga at pagkapanatiko. Ang komunikasyon dapat daw tinitipo ng boses ng mga mahihina at walang sariling tinig. Nabanggit din niya ang artificial intelligence na malaki niya ang potensyal pero kailangan daw maging responsable para matiyak na nagagamit ito para sa ikabubuti ng lahat. Isa nga ang pag-usbong ng AI sa mga dahilan kung bakit niya napili ang pangalang Leo. Sa una niyang pulong kasama ang mga kardinal matapos maging Santo Papa, inalala niya si Pope Leo XIII, ang unang Santo Papa ng 20th century noong panahon ng Industrial Revolution. Ngayon, naharap daw ang mundo sa panibagong Industrial Revolution na sinabayan ng developments ng AI. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Git ni Pope Leo, gagawin niyang lahat ng makakaya para sa kapayapaan. Handa raw lagi ang simbahan na pagbuklurin ang magkakalaban para mag-usap. La guerra non è mai inevitabile. Le armi possono e devono tacere perché non risolvono i problemi ma li aumentano. Nauna nang manawagan ng Santo Papa ng pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine, tigil putukan sa Gaza at pagpapakawala ng Israeli hostages ng Hamas. Nakausap na rin niya sa telepono si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na inimbitahan ng Santo Papa na magtungo sa Ukraine. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.